Ang pagpunta ko po sa TikTok, mga kapatid, it was pandemic time. Pamparami lang ng subscriber sa YouTube. Mabilis kasi mag-follow to follow sa TikTok. And then dadalhin ko sila sa YouTube para mapanood ang aking testimony in which I'm going to share on the latter part of our program this morning. Ang pangalan ko po sa TikTok, kasi gagawa ka ng username, Depression Survivor. So ako po kasi ay isang person with disability. Ito ang ID namin sa Taguig, sa mga PWD. So maraming naiinis sa pangalan ko sa TikTok kasi daw negative ang dating, depression, palitan ko daw. Pero merong isang kabataan na nagsabi na, Sir, I want to know kung ano yung journey mo to your survival because 2 of my friends already committed suicide. At meron na rin po akong depression. I want to know, pwede mo bang i-share sa akin? Doon nag-flash sa aking isipan na itong TikTok na maraming may ayaw dito, pwede ko palang gawing mission field. At mga kapatid, doon ako nag-start pag nakakita ako ng mga videos na may lubid, may bangko, minsan nasa sulok, mini-message ko sila because I believe that there are problems na hindi mo ma-share sa magulang, sa best friend, sa asawa. Maybe one of those ay yung meron kang HIV. Hindi mo naman masabi yan eh. So siguro isipin mo na lang na magpakamatay ka na lang. So I want to be that person na mag-reach out sa kanila because I know how it feels kung yung bang walang nakikinig sa'yo, na how you wish na merong taong masumbungan mo. So nire-reach out ko sila at pinagpipray ko sila, mga kapatid. Hanggang sa dumami ang aming community, meron na ako about 50 people na may mga anxiety attacks, may mga suicidal ngayon sa TikTok. And purihin ang Panginoon, maliban kay Brother Ronel, meron pang isang OFW na taga Malaysia na nang siya'y umuwi, siya po'y nagpabaptize. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. At sinama pa niya ang kanyang kapatid para mabautismuhan din. So please pray for this ministry. Whenever I go live in TikTok, I always start my live with gospel songs sa first part. At sa second part, pag hindi naman Friday night, kumakanta rin ako ng mga classic para makater ko naman yung ibang audience. It's one way para ma-attract ko din sila, no? So, mga kapatid, you might be wondering bakit na-depress ang inyong lingkod, bakit ako nagkaroon ng anxiety. So, lumaki po ako na ang aking papa ay palaging abroad. Ang mga kontrata dati ay sa Seaman, 2 years, nagkikita lang kami ng 3 days sa Mindanao, sa Ozamis. I spent my elementary days in Ozamis City. Manang kabalo ko magsultik Bisaya. And for 15 years, ganun ang setup namin ng papa ko. Dumating ang time na siya po ay nag-retire. Pag nasa bahay, pag nagmamadali ako, si mama lang ang hinalikan ko. Nalimutan ko may tatay pala ako. Kasi parang hindi kami ganun ka-close, no? Pero of course, I love my father. Pero dumating ang time na they decided to move to Biliran. Ang mga senior kasi, kung saan sila ipinanganak, parang gusto nila mag-spend ng retirement doon. So ako po hindi maka-adjust dahil grade 5 pa lang, Manila na po ako. Sabi ko pa, kayo na lang ang magbiliran, Manila lang ako. Dumating ang time na lumala ang kanyang prostate cancer, na hospitalize siya sa Bethany Hospital sa Tacloban. Sa lahat ng magkakapatid, sa mga kapatid ko, ako ang special request. Gusto ko si Hermie ang magbantay sa akin. Sabi ko, bakit ako? Eh, ang dami ko namang mga kapatid na hindi busy. Pagdating sa pangungutang, ako ang malakas ang loob. Wala naman ako mautangan sa Tacloban, wala akong kilala doon. Lahat ng kaibigan ko na sa Manila. So kung may asikasuhing papel, sa Manila rin gagawin yan. So hindi ako pupunta, dami kong alibis. Dumating ang time na nag-agaw buhay si Papa sa hospital. Ang binulong ng mama ko sa kanya, laksan mo ang loob mo dahil dadating na si Hermie. Pero sa totoo lang, wala akong balak pumunta. Dumating ang time, mga kapatid, after 3 months na siya'y nandun, lumakas ng konti. Pumunta ng Manila, nagkita kami. Sabi ko, pa, sorry ha. Sa mga time na hinahanap mo ako, hindi talaga ako pumunta. Hindi umuo, mga kapatid, pero alam ko narinig niya. After 1 week, my father died. Parang kung kayo ang nasa kalagayan ko,
bumalik sa akin yung mga time na hinahanap ako ni Papa. Siguro, alam niya na ako yung batang lumalaki na hindi niya nakakabanding. Marami siguro siyang gustong ikwento. I remembered him asking me to go with him to Masbate, kung saan siya na mimingwit ng isda. Siguro ang dami niyang gustong ikwento. Pero hindi ko hinayaan na makabawi yung tatay ko sa akin. Doon ako nagalit sa sarili ko at sabi ko, napakasama kong anak, sabi ko. So, hanggang sa nagiging magagalitin ako, mainitin ang ulo, at pag ako'y naglalakad, mga kapatid, para ako anytime tutumba. Sabi ko, anong nangyayari sa akin? Pag ako'y magsi-CR, nagpapalpitate, bigla akong kinakabahan. So, nagpunta ako ng emergency. Sabi ko, ano pong nangyayari sa akin? Sabi nila, Sir, we suggest that you seek a psychiatrist. Stress po yan. Ang stress para ay under ng psychiatry. So, tayo bang mga Pinoy gusto natin ng psychiatrist? Allergic tayo dyan, no? Kasi baka mamaya sabihin ng mga kapitbahay, yan si ano na yan, nagpapa-psychiatrist yan. So, takot tayo. Pero ako po yung nagpunta. Dalawa pa ang hospital ko, San Lazaro and PGH. Hindi ko sinasabi sa isang hospital na nagpapatingin din ako sa isa. Kasi gusto ko, makulit ako parang gusto ko dalawa yung nag-a-advise. Ganun ako kasi sigurista. So pagdating sa PGH, ito yung mga tanong. May mga checklist. Sabi, Sir, questions lang to ha. Kailangan mo sagutin. May dalawang tao bang nag-uusap sa utak mo? Sabi ko, wala naman po. Okay. Sir, pag may nagbubulong-bulungan ba, iniisip mo ikaw agad ang topic? Meron bang ganyan dito sa inyo mga kapatid? Na pag nagsalita ka sa harap, nakakita ka ng mga nagbubulungan, iniisip mo agad ikaw ang topic? Masamang senyales pala yan mga kapatid, no? Huwag tayong ganyan. So sabi ko, hindi naman po. Okay sir. Sir, huling tanong, sino ang nagdala sa'yo rito? Sabi ko, sarili ko po. Ay sir, matino ka pa sir. Kasi yung mga ibang kinakaladkad papunta dito, wala daw silang diferensya pero malala na sila. Ay ikaw, you acknowledge that you needed help. Malaki ang pag-asa mong gumaling. Mga kapatid, kung may nararamdaman ka, huwag kang deny ng deny. Seek help. Okay? So, ang nangyari po ay, paglulubog ang araw ng hapon, hindi ko maintindihan, meron akong kalungkutan na hindi ko ma-explain. Tapos, lagi akong inaatake paghating gabi. Pag inaatake ako, lahat ginigising ko. Habang nagsisisure ako mga kapatid, sabihin ko sa kasama ko, magkwento ka. Para lang ma-divert yung isip ko. Tapos lagi akong may baon na paper bag. Pag sasakay ako ng eroplano, yung for vomiting na papel, binabaon ko yan lagi kasi pag ako'y nag-hyperventilate, ilalagay ko yan sa ilong ko tsaka sa bibig para mag-normalize yung breathing ko. Alam niyo mga kapatid, minsan, I know there's something wrong talaga sa akin. Meron akong psychiatric session every week. 1 hour every week sa PGH. Kaharap mo ang psychiatrist. Babae ang aking psychiatrist. So habang sabi niya, okay, tell me anything na gusto mo ikwento. So habang nagkikwento ako, sa haba ng kwentuhan namin, minsan parang gumaganyan siya. Pinipigil niya lang. Tapos, after ng 1 hour, sabi niya, okay, time is up. Paano natin isolve ang problema mo? Sabi ko, ako rin pala, Dok, ang magsasolve. Akala ko ikaw. Sabi niya, hindi, ikaw din. Sabi ko, para naman akong ewan. Sa dami ng kwento ko, ako rin ang magsasolve. Yun pala, pag ikaw pala ay merong anxiety attacks, you have fear of many things. Sa small spaces, sa mga takot kang matulog mag-isa, iwan ng mga kaibigan, mamatay, na parang sometimes mixed up ka na, hindi mo tuloy alam, ano ba talaga ang problema mo? So you have to pinpoint kung ano talagang ugat para mabilis pala makalabas. Tinanong pa niya ako, are you reading your Bible? Sabi ko, opo. Sabi niya, okay, follow my advice. From now on, stop reading your Bible. Sabi, tinignan ko, seryoso ba ito? Sabi ko, seryoso po kay Doc? Sabi niya, oh. Sabi ko, bakit po? According to our studies, maraming nababaliw na nagbabasa ng Biblia. Iyon ang kaibahan ng psychiatrist ng Adventist at hindi. Okay? I guess he's from another university in Manila. So,
sabi ko, Doc, kahit doon ako nakakakuha ng comfort, saya, follow my advice, tigilan ang pagbabasa ng Bible. Gusto kong makipagdebate mga kapatid. Kaso hindi ako mananalo, ako ang pasyente siya ang doktor. Kaya talagang nanahimik na lang ako. Pero sabi ko, marami kang ang alam, pero sa bagay na ito, mas alam ko to kaysa sa'yo. Pero it is important to always ask the Holy Spirit before you read the Bible para guided po tayo. So nangyari mga kapatid, sabi niya, bili ka ng coloring book para magkulay-kulay ka. Sa edad kong 40 mga kapatid, bili ako ng coloring book at Crayola. Sabi ko, sa bagay, na-miss ko ito no grade 1. Sabi niya, mag-alaga ng hayop para malibang. Automatic maraming pusa sa bahay. Makipagkaibigan sa mga masasayang mga kaibigan. Ay, Friends for Life, tropa. Ito ang nakakatawa mga kapatid. Pag ako'y nagpa-panic attack, minsan, niresetahan na po ako ng fluoxetine for chemical imbalance ng brain. I guess, Doc, it's antipsychotic drug na siguro yan, no? So, for chemical imbalance. Sabi ko sa grupo ko, parang mamamatay na ako. Punta tayo kasi minsan nasa Metro Point, Pasay ako. Dumating ako sa time na sumama ang loob ko sa aking kateks, nagpalpitate po ako. Yung mga footsteps ng mga tao sa loob ng mall, sobrang lakas. Sabi ko, nagtakip na ako ng tenga. Sabi ko, sigurado ako lang nakakarinig nito. Nagtakip ako ng tenga. Tapos sabi ko, Lord, hindi na talaga ito okay. Tapos, para lang ma-relax ako kasi nanginginig ako, naghanap ako ng mababasang word, tapsilog. Nagtakip ako ng tenga. Sabi ko, tapsilog. Tapsilog. Kinokontrol ko ang sarili ko, pero hindi kaya. Alam niyo mga kapatid, niyaya ko ang Friends for Life, punta tayo na emergency. Pagdating ng sanitarium, pagdating doon, congratulations sa sanitarium, napaka-smiling ng mga nurses, sana i-continue natin, no? Mag-graduate tayo. Pag-upo ko pa lang ganyan, mga kapatid, yung atmosphere na mababait, na-relax na ako, may nurse. Sabi ko, ay, salamat, may nurse. Ang nurse may oath na kahit off-duty, hindi ka pababayaan. Salamat, may nurse. Ayan. Relax na. Sabi ko sa mga kasama ko, okay na ako, labas na tayo. Tayo na kami mga kapatid. Habang palayo kami ng sanitarium, nagpapalpitate na naman. Wala nang nurse, lagot ka. Ayan. Sabi ko sa mga kasama ko, balik tayo, balik. Balik na naman kami doon. Buti na lang itong mga kaibigan ko, napaka-patient. Advice ko po sa inyo, when you have friends na may mga anxiety attack, ayaw namin makakita ng mga mukhang hindi naniniwala sa amin. When we say something, uy, may usok na gustong pumasok sa akin na itim. Huwag niyo sabihin, OA mo naman, imagination mo lang yan. Huwag niyo pong gaganyanin. Kasi pag yan ang sinabi mo, feeling namin, di na kami magsasalita. Pero kala ko, kaibigan kita. Yung pala, parang traidor ka naman sa akin. Ganyan ang aming pakiramdam. Pero itong aking grupo, praise the Lord, talagang napaka-supportive. So ang nangyari, sabi ko, balik tayo, balik. Balik din sila mga kapatid. Pag upo, may nurse ulit. Sabi ko, salamat, may nurse. Labas na naman kami kasi okay. Hindi ko mabilang ko ilang beses akong pabalik-balik. Alam niyo, kung pwede lang maglagay ng tent sa labas ng emergency, gagawin ko. Kasi ayaw ko pong inaatake ako. Ayaw ko ng ganong feeling. Mamamatay ka talaga. Minsan, inatake ako sa may Pasay Rotonda. Ako lang mag-isa. Nung nagpalpitate po ako, sabi ko, wala akong kasama. Punta ako sa San Juan de Dios Hospital. Pagdating ko dun sa emergency, kasi emergency talaga ang pupuntahan talaga na may anxiety attack. Gumaganyan ako doon. Sabi ko sa nurse, inaatake po ako na anxiety. Ay, sir, okay, deep breath. At higa ka dyan, sir, kasi lahat ng doktor okupado. Wala pong makakapag-attend sa inyo. Higa ka muna dyan. Feeling ko hindi na ako makahinga, mga kapatid. Pero sabi ko sa sarili ko, relax. Pag hindi ka mag-relax, mamatay ka talaga. Kasi ang BP mo, aabot ng 200. Na parang, ay mga kapatid ko, stroke. May lahi kaming ganyan. So sabi ko, mamamatay yata ako, mamatay. Pero sabi ko sa sarili ko, relax. Walang doktor, relax. Nung ma-relax na ako, tumayo na ako dun sa higaan, mga kapatid. Sabi ko, ma'am, uwi na po ako. Sabi niya, okay ka na, sir? Sabi ko, opo, okay na. Alam niyo po, nanonood ng comedy ang grupo. Tawa sila ng tawa. Ako mababaw lang kaligayahan ko. Minsan tapos na nga yung palabas, matawa pa ako eh. Pero nung time na yon,
bakit? Ano bang nakakatawa sa pinapanood nila? Parang hindi naman ako nag-i-enjoy. May mabigat dito mga kapatid na hindi maalis. Pag ako nagta-travel sa EDSA, I used to enjoy billboards, mga nakikita ko. Pero nung time na yun, hindi na. I used to appreciate sunset. Hindi ko na na-appreciate. Sabi ko, there's something wrong. Sinabihan na ako. I had 17 attacks within 2 months. At sinabihan ako ni Dr. Bartolome sa Mamsi, Hermie, I'm sorry to tell you, if these attacks will continue, it will lead to insanity. Tinanong ko mga kasama kong pasyente sa PGH, anong nangyayari sa inyo? Ito, nalalamig ang kamay, ang paa, tas parang may butterfly. Pareho, check. Sabi ko, ikaw ma'am, ako naman tuwing alas 6, may nagpapakita sa aking pari, gusto akong pakasalan. Sabi ko, ay wala pa ako sa level na yun. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, ako yung taong pag in-advisean mo ako at ito yung masama kong ugali, pagtingin kong wala akong believe sa nag-advise, ay lalagpas lang yan dito, kunyari lang ako nakikinig. Gusto ko kasi yung credible. So, ang ginawa ko po ay nag-travel ako from Taguig to AUP. Commute. Ang layo ng Taguig to Silang Cavite. Pagdating ko po doon, hinanap ko ang psychology department. Kasi maghahanap ako ng taong makakapag-advise. Alam niyo mga kapatid, pagdating ko sa psychology department, tinuro ako sa head. Sabi ko, ito ang makakapag-advise sa akin. Wala doon yung doktor. Hinintay ko na matagal. Pagdating, halos magmakaawa ako. Doc, I guess you are the right person who can help me. Alam niyo po kung sino siya? Dr. Arman Fabella. Alam ko, marami ditong mga psychology graduate under him. So alam niyo po, siya yung kapitapitagang psychologist ng AUP. Hindi ko siya kilala, first time ko ma-meet. Sabi ko, Doc, ikaw ang makakatulong sa akin. Sabi niya, brother, alam mo bang may bayad ako? Pero since nag-travel ka from Taguig to AUP, kalayo-layo niyan, I'll give you 30 minutes free. Bilisan mong magkwento. Mga kapatid, binilisan ko magkwento, wala akong pera. Mula nung atake ko, mga anxiety attack, hinanap ako ni Papa, hanggang sa galit ako sa doktor ng tatay ko. Sabi niya, time is up, Brad. Ako naman. Sabi ko, opo. Makinig kang mabuti. The hurting truth is, umiyak ka man ng dugo, maglupasay ka man, you cannot bring back your father anymore. And you have to accept that. Napayoko ako mga kapatid. Totoo. Sabi niya, may nanay ka pa ba? Sabi ko, opo. Lahat ng gusto mong gawin kay papa mo na you failed, gawin mo kay mama mo. Diyan ka bumawi. Mga kapatid, sabi ko, oo nga. I have to accept. Wala na talaga si papa. Pero I still have my mama. Dito ako babawi. Sabi ko, tinanggap ko. Sabi niya, yung doktor na kinagagalitan mo, dalawa lang pwede isipin mo, killer yan or nagkamali lang. Parang tayo, nagkakamali. Inisip ko rin, I will forgive that doctor. Alam niyo po, katapos namin mag-usap, sunset na. Yun ang time na meron na dapat akong kalungkutan. Praise the Lord, mga kapatid. Hindi ko first time magpunta ng AUP. Pero pagtingin ko sa sunset, it was a beautiful sunset. Yung paghinga ko, napaka-fresh ng hangin. Sabi ko, ang sarap ng hangin. Na-appreciate ko yung mga galaw ng dahon at automatic yun mga kapatid, hindi yung gradual. Sabi ko, yun lang pala sikreto, no? You have to let go, you have to accept, and you have to move on. Alam niyo mga kapatid, ikaw na nakaupo dyan, baka nagigising ka pa sa madaling araw, may nagbabother sa'yo. Baka may mga unsolved ka sa buhay mo. Hulaan ko ang isa, may asawa ka ngayon, pero in the back of your mind, you still say to yourself na sana yung first girlfriend ko ang nasawa ko, hindi ito. Maraming natawa, tinamaan. Mga kapatid, sabi nga, pag kahapon, di ba? Pag boyfriend, pwede pang palitan. Pag asawa, hindi na, ayusin. So mga kapatid, hayaan nyo ang Panginoon. Natutunan ko, ang Friends for Life for 23 years, yes, we fight,
may hampasan ng wire na microphone, may habulan ng kutsilyo. Dahil iba-iba kaming family na pinanggalingan. Ako napaka-pushy kong leader. Dapat gawin mo to, gawin mo. Pero I realized, may mga bagay na madali sa akin, mahirap pala sa ibang tao. Kasi magkaiba kami ng personalidad. So, unti-unti kong na-realize yan, mga kapatid. At sabi ko, dapat matutunan ko. At kung may debate, may away, alam ko na yung breaking point. Pag alam kong aatakihin na ako, ay ako na lang uuna. Brad, peace na tayo. It doesn't matter sino ang may mali. Pero napaka-powerful ng prayer. Pag may away sa grupo, Lord, please intervene. Hindi namin to kaya. Ikaw po ang mag-solve. After the prayer, ayos lahat. Mga kapatid, what I am trying to say is, baka may away pa sa inyong pamilya ngayon. Be the first one to do the move. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na, ba't ba ako makikipagbati dyan? Mas may kasalanan man yan kaysa sa akin. At ginawa ko na ang lahat, ayaw pa rin niya. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na maging humble tayo. At ang unang-unang mag-benefit dyan, ikaw din. It will give you peace in your heart and in your mind. At kung katabi mo ngayon ang iyong kaibigan, iyong asawa, pwede mo bang sabihin I love you sa kanya? Ha? Mga kapatid? You know what? Assignment. Mga kabataan, pagkatapos ng seminar na ito or katapos ng program, i-text nyo ang inyong magulang or maybe call them. Sabihin nyo, Mama, I love you. Salamat na ipinanganak mo ako. Salamat sa tiyaga. You know why I'm asking you to do this? Because I failed to do it. Hindi ko nasabi kay Papa, nasabi ko, Pa, for 15 years, ang malalaking alon ay iyong binuno para lang alagaan kaming pamilya. I failed to thank Him. Kaya ako nagkaroon ng anxiety. Alam niyo, pag may patay, mga kapatid, ang pinakamalakas umiyak, yung maraming pagkukulang. Tama ba ako? Kaya habang buhay ang inyong mga magulang, most importantly sa mga kabataan, say it verbally, Mama, I love you. Papa, I love you. From now on, mga kapatid, because of social media, nagbabanding tayo. Pero sa totoo lang, pagdating sa Jollibee or sa Chowking, hindi naman tayo nagtitinginan sa mata. Inbox ng Facebook, ng kung ano bang latest sa TikTok ngayon, wala. Banding lang kunwari, pero wala nang eye contact. Mga kapatid, ibalik natin yung spark. Sa mga asawa, when was the last time sinabi mong I love you sa iyong kapartner? So, yun lang po ang gusto kong iwan sa inyo. And most importantly, habang buhay tayo, ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. Kasi kung tayo po'y wala na, it's too late. Amen, mga kapatid? Kasagsagan ng aking attack, 2006, 2007, a song was composed. At sabi ng composer, Hermie, this song is for you. Matagal nyo nang naririnig ito, hindi nyo alam ang story behind the song. Dahil po ito sa aking mga anxiety attack, kaya na-compose ang awiting God Understands. Tawagan ko po si Brother Bernie. You know, it's a challenge for us to sing na kaming dalawa lang. We used to sing as a group. May mga girls kaming kasama. Pero wala ang mga girls, kaya nga we're looking for a new member. Kung merong alto dito at gusto sumama sa amin, feel free to approach us. Nawa mabless po tayo sa awiting God Understand, composed by Yoni Abse de Moray. At ang awiting ito ay nagbigay pag-asa sa akin, mga kapatid. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit. I've come this far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there, right next to me. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him,
Only God can heal your pain. God understands. I often ask, oh Lord, why me? These heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. He carried them so patiently. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Now, dear Lord, I come to you. I give my life, please take control. All my sins that I have done, I give them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. He is more powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Can we say amen? Amen. Gusto kong ibigay sa inyo isang teksto, Philippians 4:6-7. Good news po ito sa may mga anxiety attack at dumadanas ng depression. Ang sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen, mga kapatid? Tandaan niyo po yan. Philippians 4:6-7.